Mahinang napatawa si Frederick nang makita kung paano siya napasandal at nawala ng sasabihin. Just kidding. Tumayo ito ng tuwid sa kamatiin pa rin siyang tinitigan. I'm sorry. Katulad ka ng kapatid ko, hindi basta papaapi at kailangan lagi may ebidensya para hindi maakusahan ng mali. Lumabas ito ng kusina upang tumungo sa itaas. Palihim na bumuga ng buntong hininga si Emerald. Nang wala na lalaki sa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit pero halos hindi siya makahinga dahil sa pagkakalapit ng katawan nila ni Frederick. Pero nagpapasalamat siya dahil marunong itong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya kahit hindi naman kailangan dahil nagbibiro lang naman siya. Dahil parehong hindi pa sila nakakapagtanghalian ni Frederick ay nagpa siya sa Emerald na maghanda ng makakain at pagkatapos ay kinatok niya ang lalaki sa study nito at inayang kumain na pinaunlakan naman ito at sumunod sa kanya sa pagkainan. Hindi mo kailangang maghanda ng ganito dahil meron naman tayong kasambahay para gumawa nito. Natigilan nito nang maalala na pinaalis na nito si Carmela. Magkapareho ito at si Lola Andrea. Ayaw na mga itong kumilos siya sa kusina pero hindi siya sanay na walang ginagawa. Hindi makatotohanan ang pagiging mag-asawa nila ni Frederick kaya at ayaw niyang samantalahin ito. Hindi pwedeng kakain at tutulog na lang siya sa mansyon. Huwag kang mag-alala, specialty ko magluto. Sa susunod ay pwede ring lutuan kita at dalhan ng pagkain sa opisina kung ayos lang sa'yo. Isa pa, wala naman akong ibang ginagawa dito sa bahay niyo. Tahimik lang si Frederick at hindi sumagot habang patuloy sa pagkain. Kahit na ayaw nitong magluto si Emerald ay aminado naman ito na gustuhan nitong niluto niya dahil naparami ito ng kain. Kinahaponan ay binisita niyang dalawang matanda sa ospital at nang mabalita namang ito. Ang ginawa ni Carmela ay kagad na nilukob ng galit ang mga to para sa traidor na dalaga. Hindi ko akalaing magagawa ng babaeng yon, nasaktan kami. Sa mansyon na siya lumaki at nasubaybayan namin ang paglaki niya. Kasabay ni Frederick, tinrato namin siya ng maayos pero bakit pananakit ang siknukli niya sa amin? Kulang bang naging pagtrato namin sa kanya, iha? Umiling si Emerald at kinuhang palad ni Lola Andrea at mahinang pinisil. Huwag ho kayong mag-alala dahil maayos na hong lahat. Hindi po talaga natin maiwasan na minsan na may mga taong handang gawin ang lahat. Makuha lang ang gusto kahit na nakakasakit sila sa iba. Tama ka, iha. Sa panahon ngayon, kahit ang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan ay sila pang tatalikod at sisira sa'yo. Segunda naman ni Lolo Dionisio na nakaupo na sa upuan at nagbabasa ng dyaryo. Maayos ng kalagayan nito at nawala na rin ang pagkaputla ng mukha. At ito'y makakalabas na ng ospital kapag nagtuloy-tuloy ang pagaling. At habang nasa ospital ng dalawang matanda, ay magkahiwalay silang natutulog ni Frederick. Sa study to nananatili samantalang siya ang umuukupa ng kwarto nito. Pero ngayong araw ay sinundo na nila ito ni Frederick dahil tuluyan ng gumaling ang mga to. By the way, iha, kumusta naman kayo ng apo ko dito sa bahay? Agad na naitanong ni Lola Andrea nang makababa ito ng sasakyan at makapasok sa loob. Pasimpleng nagkatinginan sina Frederick at Emerald dahil sa tanong na yun ng matanda. Ayos lang po Camila. Si Emerald ang sumagot. Inaka niyang matandang babae hanggang sa makaupo ito sa sofa sa kasumya niya sa naghihintay na kasambahay na kumuha ito ng tubig. Emerald, iha, alam kong bago pa lang kayong nagsasama ng apo ko. Pero may tiwala ko sa'yo na kaya mo siyang pangalagaan. At dahil magpapakasal na rin naman kayong dalawa, pwede bang pag-usapan niyo na rin kung ilan ang magiging anak ninyo? Mas marami, mas masaya. Emerald's smile froze when she heard Lola Andrea. Wala siyang maisagot dito kaya naman nilingon niya si Frederick para humingi ng tulong na kagad namang sumaklolo. Masyado pang maaga para sa ganyan. Bata pa kami ni Emerald. Walang kabuhay-buhay na wika nito at pinapakitang walang interes sa topic. Anong bata pa? Malapit nang lumampas sa kalendaryong edad mo. Panahon na parang magkaroon ka ng anak. Hindi nito pinansin si Frederick at muling nilingon si Emerald at hinawakan pang magkabilang kamay. Emerald, huwag mong pansinin ang lalaking yan. Habang maaga pa ay maghanda ka na para mabuntis. Pekeng umiti si Emerald at hinayaan ang palad sa pagkakahawak ng matanda. Sige Paula, I will try my best. Matapos hayaan ng dalawang matanda na makapagpahinga sa kwarto ng mga to, ay saka lamang bumalik si Emerald sa kwarto nila ni Frederick pero bago pa siya makapasok ay bigla siyang natigilan. Tapos na ang araw ng pagiging malaya nila ni Frederick.
Ngayong nandito na ulit sina Lola Andrea, ay kailangan nilang matulog na magkatabi ni Frederick, pero hindi pa siya handa para doon. Walang lakas na pumasok siya sa loob at kumuha ng damit sa closet para magbihis. Naitas niya ng suot na t-shirt para maghubad nang biglang bumukas ang pinto. Natigil sa pagkilos ang kamay ni Emerald. Habang nakalantad sa likod ay nakaharap na kung sino man ang pumasok. Naghahanda ka na ba para gawin ang gusto ni Lola? Na gumawa tayo ng baby? Sa labis na gulat ay hindi na naalintanan ni Emerald kung tinawag niya si Frederick sa pangalan nito. Muli niyang sinuot ang t-shirt na akma sanang huhubarin at agad itong hinarap. Hindi ka ba marunong kumatok? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok? Ako sa panya na tila ba pagmamay-ari niya ang kwarto. Ang buong akala niya sa dito de-derecho tulad ng lagi nitong ginagawa. Kaya hindi niya inakalang susunod kagad ito sa kanya. This seems to be my room. Kailan ko ba na permiso? Para pumasok, nakataas ang isang sulok na labi na tanong nito. Habang ang mata ay halos pumikit sa pagkakangisi. Nakagat ni Emerald ang pangibabang labit na pakamot sa batok nang maalala kung sinong tunay na may-ari ng kwarto. Pasensya na, bigla ko nakalimutan na. Nandito na nga pala ang lolo at lola mo at kailangan nating umakto bilang tunay na mag-asawa. Hindi pa rin nawawalang ngisi sa labi ni Frederick nang isinara nitong pinto't sumandal doon. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod ay kakatok na muna ako sa sarili kong kwarto bago pumasok, okay? Bagamat may bahid ng sarkasmong boses nito, ay alam ni Emerald na may halo ring birong sinasabi nito. At huwag kang mag-alala dahil sa susunod ay ilalak ko ng pinto para walang basta-bastang makapasok. Okay? Balik na tanong niya. Lumipad ang tingin niya sa malapad na kama saka muli itong dumako kay Frederick. So, kung gusto mo ay sa kama ka matulog at sa sofa ko. Itinuro niyang sofa bed sa hindi kalayuan. Nakita ni Emerald kung paano nagdining ang mga mata ni Frederick matapos siyang magsalita kaya naman ang akala niya ay pumapayag ito sa suggestion niya. Nagulat na lang siya nang bigla itong naglakad palapit sa kanya at huminto lamang ng 1 metro na lang ang pagitan nila. Separate beds? Hindi ba't ang sabi mo kay Lola ay you will try your best, ha? Frederick crossed his arms in front of his chest. His smile broadening, his eyes bored into Emerald like a hawk, trying to capture her delicate beauty. Kagad na namulang mukha ni Emerald dahil sa sinabi ni Frederick at upang itagong pagkahiya, ay mabilis siyang yumuko. She stammered. Hindi niya alam kung anong sasabihin, lalo pat nag-umpisa na namang kumabog ang dibdib niya. Tunay nga kaya sinasabi ni Frederick. Pero sinabi ko lang naman yon dahil gusto ko lang na pakalmahin ang loob ng lola mo. Isa pa, hindi naman talaga tayo magkakaroon ng anak, hindi ba? Habang pinagmamasdan ni Frederick ang namumulang mukha ni Emerald, napilit itong itago ay lalong nangangati ang kanyang puso na tuksoin to. Kaya naman hindi niya napigilan ng sarili at malalaki ang hakbang na lumapit dito, hanggang sa halos isang dangkal na lang ang agwat ng katawan nila. His forefinger hooked her chin and forcefully lifted it up so their eyes could meet. Sino nagsabing hindi tayo magkakaroon ng anak? Pinagdududahan mo bang kakayahan ko? Gusto mo bang patunayan ko sa'yo ngayon din na kaya kitang bigyan ng anak? O baka naman, ikaw ang walang kakayahang magdala ng sanggol sa sinapupunan? Of course, kaya ko. Agad na depensa ni Emerald at tinapik ang kamay ng lalaki na humaaplos pa rin sa kanyang baba. That's when she realized what she had just said. So, willing ka na gumawa ng baby para sa akin? Nilapat niyang 2 palat sa malapad nitong dibdib at kagad itong itinulak. No, Mr. Harrington. Baka nakakalimutan mo na isang kontrata lang nagbibigay sa atin sa pagsasama nating ito. Malakas na halakak ang sinagot ni Frederick sa kanya. Saka siya kininatan at lumabas ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag at namumula pa rin ang mukhang umupo sa kama. You are a psycho, Frederick. Naiinis na bulong niya saka muling tumayo upang ipagpatuloy ang naudlot na pagbihis. Pagkatapos niyang magbihis at saka naman tumunog ang phone niya at nakita ng kanyang amang tumatawag. Hindi sana niya to sasagutin dahil panunumbat lang naman ang naririnig niya sa mga ito. Pero makulit ang kanyang ama kaya wala siyang nagawa kung hindi kausapin to. Emerald, kahit kailan wala ka talagang utang na loob. Hindi pa man siya nakakabati sa ama ay kagad ng bulyaw ng sumalubong sa kanya. She regretted answering the phone. Pa, kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na. Pero kung tumawag lang kayo para pagalitan na naman ako ay hindi bali na lang. Papatayin ko ng tawag na ito. Kung noon ay wala siyang lakas ang loob na sumagot dito, ngayon ay meron at lalo pa at may bahay na siyang natitirhan. Don't you dare, Emerald.
Subukan mong patayin ang telepono at malinintikan ka sa akin. Emerald could only grit her teeth in annoyance as she gave up on cutting the call and forced herself to listen to her father's rambling. Emerald, alam mo ba na maraming nawala kay Sela dahil sa hindi mo pagsipot sa tagpuan mo ng boss niya? Maraming malalaking project ang nawala sa kapatid mo nang dahil sa'yo. Kung hindi alam ni Emerald ang totoo ay sisisihin na naman niyang sarili at kakawawain na naman niyang sarili para gawin ang mga bagay na magpapasaya para sa kapatid niya. Pero ngayong alam niya na sinetap lang siya ni Sandra ay nung kang magmamakaawa siya. Pa, wala akong kilala sa mga big boss na entertainment industry. At hindi ko rin alam kung sino man ang na-offend ng pinakamamahal mong anak para mawalan siya ng proyekto. Problema niya na yan at hindi ako mangingialam. Hindi niya ninintay na makasagot pa ito at pinatay ang cellphone. Ngunit wala pang 5 minuto ay muli na naman itong tumunog at ang kanyang ina naman ang tumatawag. Ma, sabi niya nang sagutin ito. Tumawag din ba kayo para pagalitan ako kung bakit sinira kong karira ng anak ninyo? Manhid ng puso ni Emerald kaya hindi niya naramdam ang pagtatampo sa ina dahil sa lagi nitong pagtatanggol kay Sandra. No anak, please. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Malalim na humugot ng hangin si Emerald at maras niyang ibinuga para pakalmahin ang sarili. Humigpit ang pagkakahawak niya sa phone nang muling magsalita. Kung ganun, anong gusto mong sabihin, ma? Emerald anak, alam mo naman siguro kung bakit pumayag ang ama mo na pakasalan ako, hindi ba? Yun ay dahil magaling ako mag-alaga sa anak niya at lahat ng gusto niya ay sinusunod ko. Pero Emerald, kapag nagpatuloy na hindi ko magawa at masunod ang gusto ni Sandra, ay siguradong hihiwalayan ako ng papa mo. Anak, ina mo ako. Wala ka bang compassion sa akin? Hahayaan mo bang iwan ako ng iyong ama? Alam mong kayo lang ang kaligayahan at sentro ng buhay ko, anak. Rinig ni Emerald ang luha sa boses ng kanyang ina. Alam niyang mahirap din ang naging sitwasyon nito sa pamilya nila. Kung gano'n, anong gusto mong gawin ko, ma? Sa huli walang nagawa si Emerald kung hindi sumuko sa pakiusap ng ina. Pwede mo bang samahan ang kapatid mo para muling katagpuin ang direktor na sinasabi nito para maibalik sa kanyang na walang proyekto? Kapag ginawa mo ito ay ito nang huling pakiusap ko sa'yo at hindi na kita gagambalain. Maring ipinikit ni Emerald ang mga mata at kahit na napuno ng inis ang puso ay wala siyang nagawa kung hindi pumayag. Okay, sige, pumapayag na ako pero ito nang huling beses, ma. Alam ni Emerald na nagdadrama na naman ang kanyang ina pero ipinapangako niya sa sarili na ito nang huling beses nagpapagamit siya dito. Bilang anak ay iniisip niya rin ang kasiyahan ng ina. At ang hindi pagde-divorce ng ama dito tanging huling maibibigay niya. Ito nang huling beses at hindi na ang mga ito makakahingi ng pabor sa kanya. Kahit isipin pa ng mga ito na wala siyang utang na loob, hindi na siya masasaktan. Lalo na kung iisipin niya lahat ng pasakit na naranasan niya sa mga ito. Si Sandra nag-set ng lugar at oras kung saan siya kakatagpuin ng mga to at mukhang hindi na makapaghihintay ang kanyang ina at kapatid dahil gusto ng mga ito. Ay bukas na bukas din silang magkikita. Kinagabihan, matapos satira ng baso ng gatas ang dalawang matanda sa kwarto ng mga to, ay kagad na rin siyang bumalik sa kwarto ni Frederick. Eksaktong naabutan siya ni Frederick na papasok sa kwarto kaya kagatong sumunod sa kanya. When the two of them were inside, the surroundings became awkwardly still. Hindi alam ni Emerald kung anong sasabihin pero dahil kailangan niya na magpahinga, ay kailangan na nilang pag-usapan ng kanilang sleeping arrangements. Sa sofa na ako matutulog, aniya sabay hablot ng ginagamit na unan at kumot. Bitbit ang mga iyon na humakbang siya patungo sa malapat na sofa pero pinigilan siya ni Frederick. No need, you can sleep on the bed. Pagkasabi na humiga ito sa kama. There's nothing to be embarrassed about. Para namang hindi tayo natulog ng magkatabi. Kagad namang namula ang mukha ni Emerald sa sinabi ni Frederick at tinanggihan ang alok nito. No need. Frederick patted the space beside him and asked her again. Baka biglang mag-check si Lola sa kalagitnaan ng gabi at makita na hindi tayo magkatabing matulog. Ano ang gagawin mo? Frederick lay on his side and closed his eyes, intending to sleep, not waiting for Emerald to answer. Nakagat ni Emerald ang pang-ibabang labit walang nagawa kundi ang bumalik sa kama at humiga. Mabuti na lamang at malaki ang kama kaya malaki ang space nila sa gitna. Pero nilagyan pa rin nila yon ng unan bilang panangga. The whole night, Emerald slept in the same position. Not moving at all. Nang magising siya kinabukasan ay nasa eksaktong position pa rin siya at nakita ng unan na nilagay niya sa gitna ay naroon pa rin na tila hindi nagalaw. Lihim siyang napangiti. She really behaves well while sleeping. After washing up and changing ay bumaba na siya ng kwarto.
Wala na si Frederick nang magising siya at hindi rin niya ito naabutan sa pagkainan. Emerald, iha, mabuti naman at gising ka na. Nakaalis na si Frederick papuntang opisina dahil meron siyang maagang meeting. Hindi ka na niya pinagising at pagod ka raw kaya hinayaan kanyang matulog na muna. Tipid na ngumiti si Emerald pero bigla niyang naramdaman ang munting kirot sa pisngi. Nang tignan niya yon, kanina sa salamin napansin niyang namumula yon na parang kagat ng lamok. Pero imposibleng kagat ng lamok dahil wala namang lamok sa kwarto nila. Hindi niya yun pinansin na tahimik na umupo upang magalmusal. La, magpapaalam po sana akong lumabas ngayon. Kakatagpuin ko lang pong kapatid ko dahil sa samahan ko siyang kausapin ng kaibigan niya. Gusto mo bang magsabi ako sa mga bodyguards na samahan kayo? Agad na nag-alala si Lola Andrea. Mabilis na umiling si Emerald. Hindi na po kailangan, La. Sandali lang naman po kami. Pero hindi pumayag si Lola Andrea na basta-basta na lang siyang umalis na mag-isa kaya nagpumilit itong ipahatid siya sa sasakyan na minamaneho ng family driver. Nang makarating siya sa pinagkasundoang lugar, ay hindi niya nakitang sasakyan ng magulang na nakaparada sa parking lot sa labas ng private restaurant. Maliit lang ang restaurant na to. Pero meron niyang private booth sa loob. Bago siya pumasok ay tinawagan niyang kanyang ina upang tanungin kung saan ang mga to. Ma, nandito na ako. Saan na kayo? Maingay ang nasa kabilang linya at medyo paputol-putol ang boses ng kanyang ina. Emerald, anak, pasensya na't na-stuck kami sa traffic. Pumasok ka na muna sa loob at diyan mo na kami hintayin. Tinignan ni Emerald ang loob ng restaurant na tila walang katao-tao at bahagya siyang binalot ng pangamba. Ma, hindi pa ako nakakarating sa lugar na to at hindi ko alam kung anong nasa loob. Hihintayin ko na lamang kayo dito sa labas. Naku, hindi na kailangan, iha. Sige na, pumasok ka na sa loob mo kami hintayin. Malapit na rin naman kami. Mag-order ka na ng pagkain para pagdating namin ay makakain na kami dahil nagugutom na kaming tatlo. Walang nagawa si Emerald kundi sundin ng kanyang ina. Pero hindi pa rin mawala sa kanyang pusong munting pangamba. Lalo na't wala pang ibang customer sa loob kahit pa malapit ng lunchtime. Nilakasan na lamang niyang loob dahil alam niyang ito ng huling beses na pagbigyan niya ang pabor na hinihingi sa kanya ng pamilya. Nang makapasok sa private booth na sinasabi ni Sandra, ay may naabutan siya doon na lalaking hindi gaanong katandaan pero malaki ang tiyan. Agad niya nakilalang lalaki. Ito ang sinasabi ni Sandra na si Mr. Teng, ang lalaking sinetap sa kanya ng kapatid para makipagsiping dito. Mabilis na tumahip ang dibdib niya sa kaba habang nakatayo sa pintuan. Hello po, ako po si Emerald, ang kapatid ni Sandra. Agad na tumayong matanda at naglakad palapit sa kanya. Bago kinilatis ang katawan niya, mula ulo hanggang paa na may kasama pang pagdila sa labi. Ikaw nga si Emerald, hindi na ako lugi dahil mas maganda ka pa kaysa sa kanya. Emerald's hair stood on ends upon looking at the man's crazy smile. Sa uri ng pagkakangiti nito ay mukhang hayok na hayok ito sa laman. Nagising si Frederick sa kalagitnaan ng gabi nang maramdaman ng tila pugitang lumikis sa katawan niya. He felt hot lalo na dahil nakadikit ang katawan nito sa likuran niya at ramdam niya ang malulusog nitong dibdib na kumikiskis sa kanyang likuran. All of a sudden, images from the night they shared sex flashed through his mind and Frederick couldn't help but have a boner. Lalaki lang siya na may mainit na dugo at hindi niya maitatangging talagang malindog ang katawan ng babae. Kaya naman dahan-dahan niyang inalis sa pagkakapulupot sa katawan ang braso nito saka bumangon at bumaba sa kama. Lumipat siya sa sofa at doon natulog matapos pakalmahin ang sarili. He woke up early the next day because of his early meeting. Tulog pang babae nang tignan niya pero nang makitang bumalik na ito sa sariling posisyon. Bago matulog ay lihim siyang napangisi. So, did you purposely get close to me in the middle of the night? Matiim niya itong tinitigan at hindi mapigilan ng kamay. Nakurutin ang pisngi nito. Look how adorable you are when you are sleeping. Ngunit tinampal niya ng babae na tila ba may isang lamok na dumapo sa pisngi nito. Frederick shook his head and walked to take a cold shower to ease his morning vigor.